Kakaanunsyo lang ng Estados Unidos ng Amerika na opisyal na inanunsyo kung paano nila isasagawa ang kanilang ekonomikong digmaan laban sa Iran. Maapektuhan dito ang mga pinakamalapit na kaalyado ng Iran tulad ng China, Rusya, India, Pakistan at Qatar, Turkiya at iba pa. Napatuloy pa rin nakikipagkalakalan sa Iran o tumutulong sa Tehran na iwasan ang mga parusa. Kakahayag lang ni Ministro ng Pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent na magpapatupad ang Amerika ng maigpit na mga parusa laban sa mga bansa at organisasyon na nakikipagnegosyo sa Iran. Bukod pa rito, plano nilang alisin sa sistemang dolyar ang mga kumpanyang tumutulong sa Iran. Nauna nang inanunsyo ni Bessent na ngayong araw ilalabas ng Amerika ang listahan ng mga kung sino ang tatamaan ng mga parusang ito. At sa totoo lang, ngayong araw ay nanawagan si Bessent sa lahat ng kaalyado ng Iran na itigil ang pakikipagtrabaho sa Tehran habang hindi pa ipinapatupad ng Amerika ang mahigpit na mga parusa na tinawag ni Bessent kahapon bilang ekonomikong D-Day. At gayon din, nanawagan si Bessent sa mga sundalong Iranian na sila mismo ang magsagawa ng kudeta sa Tehran. Ngunit sa kabuuan, ipinakita lang na agarang briefing na ito ni Scott Bessent na sinusubukan ng Estados Unidos ngayon na buhayin muli ang mga negosasyon sa Iran. At ginagagit ang banta ng mga parusa bilang panakot at panggigipit sa Tehran dahil ang Iranian rial ay bumagsak na sa halaga na 2 milyong rial kapalit ng $1 ng Amerika. At si Bessent ay nangakong pababain pa ito sa 3 milyong rial kapalit ng $1. Pero sa kasamaang palad, ang mga bagong banta ng administrasyon ni Trump ay mukhang bluff na naman. Tumanggi ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos na sagutin kung handa ba ang Estados Unidos na magpatupad ng mga parusa halimbawa laban sa mga bangko ng China. Ito ay isang hakbang na maaring magdulot ng panganib sa masalimuot na relasyon sa pagitan ng China at ng administrasyon ni Trump. Ngunit ang mga parusang ito mismo ang makakatulong upang maputol ang malaking daloy ng pondo sa Tehran dahil ang China ang pangunahing pinagmumulan ng pera ng Iran. Sa parehong panahon, hindi pa ipinapatupad ang mga parusa ngayon, ito ay isa lamang panibagong banta. O, gaya ng sinabi ni Bessent, ito ay isang ekonomikong babalang putok. Ngunit pag-usapan natin ito ng mas detalyado ngayon dahil kahit papaano ay nagsisimula ng maging malinaw kung anong itsura ng modelong pang-ekonomiya ng digmaan na ito, na ngayon ay iniaalok ni Donald Trump. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Ngunit bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng episode na ito. Kaya, ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos ng Amerika na si Scott Bessent ay nagdaos ng emergency briefing mga kalahating oras lang ang nakalipas kung saan, gaya ng inaasahan, dapat sana niyang i-anunsyo ang mga bagong malawakang parusa laban sa Iran. Sa loob ng ekonomikong yugto ng digmaan na tinawag niya mismo bilang Araw ng D, ang hakbang na ito ay naglalayong palakasin ang presyon sa rehimeng Iranian sa gitna ng kasalukuyang kawalang katiyakan sa prinsipyo ng hindi digmaan, hindi kapayapaan at walang kasunduan. Isang opisyal ng Amerika ang nagsabi na ang pagpapalawak ng sekundaryang mga parusa ang magiging pangunahing hakbang laban sa Iran kahit hanggang matapos ang midterm election sa Nobyembre. Pagkatapos nito ay maaring muling lumitaw ang usapin tungkol sa pagsisimula ng panibagong kampanyang militar. At ito ay hindi na talaga itinatago ni Trump. Ibig sabihin, malinaw nilang sinasabi na bago ang eleksyon, siguradong hindi muna nila muling sisimula ng digmaan. Susubukan naming sakalin ang Iran gamit ang mga parusa kasi bago ang eleksyon, hindi ito kapaki-pakinabang para hindi magkataon na matalo ang mga Republikano. Kapag natapos na ang eleksyon, malamang ay muling magsisimula ang digmaan. Si Scott Bessent mismo ay abala nitong nakaraang 10 araw sa isang PR campaign na inialay niya sa tinatawag niyang ekonomikong araw ng D laban sa Iran na siya mismo ang nagbigay ng pangalan. Pero mas naging komplikado ang realidad. Nagbanta ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos na magpataw ng mga bagong mapanirang parusa laban sa mga bansang tatangging putulin ang ugnayang pang-ekonomiya sa Iran. Ngunit hindi nila itinuloy ang aktwal na pagpapatupad ng malalaking bagong parusa. Narito ang isang CP mula kay Scott Bessent. Naniniwala kami na ang pinakamainam na paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa ay sa pamamagitan ng tahimik na diplomasya at itinataguyod namin ang patas na kalagayan para sa lahat ng bansa upang ipabatid sa kanila ang aming mga inaasahan. Alam namin kung sino. Alam nila kung sino sila. At saka, binanggit ni Scott Bessent na maaring patawan ng Estados Unidos ng Amerika na mga parusa ang ilang mga bansa sa hinaharap. At nabalak ng Estados Unidos na magtakda ng tiyak na mga petsa para tapusin ang ugnayan ng mga bansa sa rehimen ng Iran.
Kasama sa mga bagong parusa ang mga hakbang na sumasaklaw sa mga sektor tulad ng digital na mga asset, teknolohiya at transportasyong pandagat na ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ay ginagamit ng Iran upang mapanatili ang kanilang ekonomiya. Gayunpaman, sa kabila ng pangako ni Bessent na isang ekonomikong D-Day para sa Iran, nagtimpi pa rin ang Estados Unidos. Nayon mula sa pagpapatupad ng pinakamalalaking parusa na kanilang ibinanta. Sa halip, sinabi ng administrasyon ni Trump na makikipagtulungan sila sa mga kasamahan sa buong mundo upang pigilan ang kanilang mga aktibidad na may kaugnayan sa Iran. At dito, si Bessent ay tumanggi agad na sagutin kung handa ba ang Estados Unidos na magpatupad ng mga parusa laban sa mga bangkong Chino na tumutulong sa Iran sa aktwal na paglalaban ng pera. Nang kanungin kayo, kung maapektuhan ng mga parusa ang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Estados Unidos, sumagot lang siya na, at quote, walang sinuman ang ligtas sa mga parusa ng Estados Unidos. Paalala lang, matagal nang bumibili ang China ng hanggang 70% ng iniluluwas na langis ng Iran at sumusuporta rin sa mas malawak na ugnayang pangkalakalan. Pero hindi nakasagot si Bessent tungkol dito. Sabi niya lahat tayo, ika nga, ay pantay-pantay sa harap ng Diyos. Bukod pa rito, lahat ng mga banta ni Scott Bessent ay mukhang mumurahing bluff lang. Tumanggi si Bessent sa briefing na ito na pangalanan ang eksaktong mga petsa kung kailan dapat putulin ng mga bansa ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya sa Iran o kung hindi ay haharap sila sa mga parusang pinansyal mula sa Estados Unidos. Ngunit sinabi ni Bessent na di umani tumawag na si Pangulong Donald Trump sa mga pandaigdigang leader na may mga partikular na kahilingan kaugnay ng hinihingi ng administrasyon na makipagtulungan sa Estados Unidos para sa layunin ng ekonomikong pagbubukod sa Tehran. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ang mga bansa na kinausap ni Trump sa ganitong paraan. Sa madaling salita, sinasabi niya na dapat daw tumigil ang lahat sa pakikipagtulungan sa Iran, pero hindi niya sinasabi kung kailan nila ito dapat gawin at ano ang mangyayari kung hindi nila ito gagawin. Kasabay nito, nagbigay ng pahayag si Bessent sa mga sundalong Iranian at narito ang kanyang sinabi. Sa mga karaniwang sundalo na sumusuporta sa rehimeng ito dahil parami sa inyo ang hindi na natatanggap ang inyong sahod o sinasabing nadidelay lang ito, itanong ninyo sa inyong sarili. Inakay ba ng inyong mga kumander ang inyong bansa tungo sa tagumpay o sa pagbagsak? At alalahanin ninyo, bumagsak din ang Berlin Wall na ang mga karaniwang sundalo ay nagpasya na wag barilin ang sarili nilang mga kababayan. Pero totoo, pagkatapos ni Trump, paalala ko lang, sa simula ng taong ito, pasensya na, iniwan niya ang mga nagpoprotesta sa Iran. Ang pahayag na ito ay mukhang medyo sinikal. Paalala ko lang, noong Enero, habang nagaganap ang mga protesta doon at ilang 10,000 tao ang napatay, hayagang nanawagan si Trump na parang magprotesta kayo, lumabang kayo sa rehime ng Iran, kami, kung sakali, tutulong kami. Hindi siya tumulong. Nang tanungin si Scott Bessent na yon na parang, hindi ba't nangako ka na gagawin mo ang araw din ng ekonomiya ngayong araw, di ba't 10 araw na? Inanunsyo ninyo na sa ika-24 lalabas ako at ianunsyo ang lahat, pero sa huli parang pautal-utal lang kayo. Tungkol sa baka balang araw ay magkakaroon ng ilang mga parusa laban sa kung sino man. Kung kanino hindi ko pa sasabihin, kailan din hindi pa alam, pero sigurado raw na magiging mahigpit. Sa lahat ng ito, sumagot si Bessent na ang inanunsyong ekonomikong araw ay isang babalang putok. Narito ang kanyang sinabi. Naniniwala kami na ang babalang putok at ang pagtatakda ng mas malinaw na mga inaasahan ay magiging angkop. Binibibigyan ng Estados Unidos ang lahat ng pagkakataon na itama ang maling pag-uugali at ang agarang pagpapatupad ng mga parusa ng walang babala ay maaring yumanig sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Ngayon, dito parang kinukontra niya ang sarili niya dahil sa simula, paalala ko, sinabi niya na hindi siya magbibigay ng anumang deadline pero pagkatapos ay nagdagdag siya at ito ang kanyang sinabi. Itinuturing naming mahalaga na magtakda ng tiyak na mga petsa at bigyan ang mga tao ng panahon para magbago. Ngunit kailangan nilang malaman na ang prosesong ito ay magiging napakabilis at seryoso kami sa aming layunin. Muling tinanong si Bessent, o sige, ano ang mga petsa? Kung magtatakda kayo ng mga petsa, sabihin nyo kung kailan. Halimbawa, sa loob ng 1 buwan, lahat ng makikipagtrabaho sa Iran ay tatamaan ng mga parusa mula sa inyo. O kaya naman sa loob ng 1 linggo, o kaya sa loob ng kalahating taon. O, anong petsa ba talaga? Muli na namang sinabi ni Bessent, wala talagang tiyak na petsa, pero dapat alam ng lahat na kikilos kami agad. Sa madaling salita, walang kasiguraduhan. Pero mahalaga ring tandaan na kung talagang ipapatupad ng Estados Unidos ng Amerika ang ipinangakong mga parusa, mapipilitan ng administrasyon ni Trump na aktibong labanan ang mga bansang tulad ng China, Rusya, India, Pakistan, Qatar, Turkiya at iba pa na patuloy pa ring nakikipagkalakalan sa Iran. Matagal nang nasa ilalim ng internasyonal na parusa ang Iran, ngunit hindi naman talaga nagbago ng malaki ang kilos ng rehimen sa rehiyon o ang kanilang posisyon tungkol sa kanilang nuklear na programa.
Ang digmaan ay nagdulot ng mas malalim pang krisis sa ekonomiya ng Iran at nitong Lunes, ang halaga ng pera ng Iran, ibig sabihin ang riyal, ay umabot sa panibagong pinakamababang antas. Bumagsak ito sa 2 milyong riyal kapalit ng $1 ng Amerika. Ang kasalukuyang blokadang pandagat ng Estados Unidos ay humadlang sa pag-export ng karamihan sa langis ng Iran na nagkakait ng isang napakahalagang pinagkukunan ng kita para sa ekonomiya ng bansang ito. Sa kabilang banda, sinubukan ng pamunuan ng Iran na maliitin ang mga banta ng Estados Unidos tungkol sa panibagong bugso ng isolasyong pang-ekonomiya at maging nagbanta pa ng mga ganting hakbang laban sa mga bansang susuporta, kaya naman makikipagtulungan sa Estados Unidos tungkol sa pagpapatupad ng mga parusa. Sabi nila, ang mga tatanggi na makipagkalakalan sa Iran, handa ang Iran na parusahan sila gamit ang mga pag-atake, mga misil at mga drone. Kasabay nito, inamin ng ilang matataas na opisyal ng Iran na totoo at posible ang bantang ekonomikong pagbagsak. Sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran na hindi tinatanggi ng gobyerno ang kakulangan sa ekonomiya at binigyang diin ni dapat nang itigil ng Iran ang digmaan na yun din habang nasa sapat pa itong lakas. Samantala, sinabi naman ng tagapangulo ng parlamento ng Iran na si Muhammad Baghir Ghalibaf at ito ang kanyang sinabi. Kahit gaano pa kalakas ang ating sandatahang lakas, kung nagugutom ang mga tao at wala tayong daloy ng pananalapi, paglago ng ekonomiya at sariling produksyon, hindi tayo magtatagal. Kaya naman sa ngayon, muling papasok sa negosasyon ang panig ng Estados Unidos at Iran. Habang nagbabantang magpataw ng mga parusa si Besant, ang komandante ng hukbo ng Pakistan na si Field Marshal Asim Munir ay nakipagkita kay Speaker ng Parlamento ng Iran na si Muhammad Baghir Ghalibaf sa Tehran. Ngayon, sadya siyang lumipad doon. At ayon sa mga ulat ng mga source, interesado talaga ang Estados Unidos. Interesado silang maibalik ng Pakistan ang Iran sa negosasyon. At gaya ng inyong naintindihan, lahat ng mga bantang sanksyon ay isang paraan para pilitin ang Iran na magbigay ng konsesyon. Na tipong, kung hindi kayo susunod, ayan, tingnan ninyo, magiging masama ang kalalabasan. Pero sa totoo lang, may isang malaking problema para sa administrasyon ni Trump. Kaunti na lang ang naniniwala sa mga banta niya. Dahil sa buong panahong ito ng gulo, napakarami na niyang itinakdang deadline, napakaraming ultimatum na sinabi, pero wala siyang natupad kahit isa. Kaya ang paniwalaan o hindi, sa tingin ko, naiintindihan sa Tehran na oo, maaaring magkaroon ng mga problema. Pero hindi ako sigurado na lubos silang nagtitiwala sa mga banta na yon ng 100%. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.